Wait lang po, mag-share lang po ako. Okay. Here. Wait lang po. Praise God. So, ngayon po gusto ko pong i-share sa inyo yung ginagawa po namin na evangelism na movement po dito po sa Eastern Visayas. Ayan. It began with a calling to make Christ known. At first, it was simple steps, a smile, a conversation, a prayer. But little by little, God was writing a bigger story through Crew Erie. In Crew Erie, sharing the gospel isn't just a task, it's a lifestyle. We meet people where they are in their stories, and we walk with them toward Jesus. From there, God brings us together in fellowship or harambang. This is where faith becomes friendship and where our hearts are knit together in Christ. Fellowship is just the beginning. We are called to grow, to multiply disciples who will multiply others. We mentor, we equip, and we send. Because the mission doesn't end with us. Leadership is not about titles, it's about service. Through conferences and trainings, God shapes us to lead with courage, humility, and faith. And we do not do this alone. With our partners from KCCC, we are stronger, united in heart and mission to fulfill the Great Commission. Every life changed, every story transformed, fuels our passion to keep going. Because this is more than ministry. This is eternity at stake. And so, we will continue to share, to disciple, to lead and to go until all have heard. This is our story. We will continue. Amen. Yes. Ayan. Okay. Amen. So that is the ano po, yun po yung journey po namin dito po sa Eastern Visayas. And I am part of Campus Crusade for Christ. Sino po yung familiar po doon. And glory to God, nakita nyo po kanina actually, nandun din po yung campus po namin, how we do discipleship, how we share the gospel po sa mga students. And glory to God for an opportunity din po na magkaroon ng training. So, allow me to share to you one of the materials po na ginagamit po namin and strategy to share the gospel. Handa na po ba ang lahat? Praise God. So, yun po, we are growing by the grace of God and we are praying for more. That's why excited po ako this coming school year. Maybe medyo mixed emotion ako kasi academics so medyo stressing siya. But at the same time, I'm happy and excited sa gagawin ni Lord this school year. And na-miss ko na rin po yung family ko sa campus. Glory to God. So, this is crew or this is Campus Crusade for Christ. So yung calling po is to help fulfill the Great Commission by sending, building, and sending in the, winning, building, and sending in the power of the Holy Spirit and helping the body of Christ do evangelism and discipleship. Praise God. And ang mission po to be a major catalyst in developing Christ-centered multiplying disciples who are strategically fulfill the Great Commission for transformation. So this is the vision, building movements of Christ-centered multiplying disciples everywhere so that everyone knows someone who truly follows Jesus. Ayan. And the core values, of course, number one, to love love for God, commitment to each other, love for the lost, ministry for fruitfulness, faithful stewardship. And yung crew po actually ay magkaroon po siya ng
partnership in every churches, and isa din po yun sa yung church po namin, yung partner ng crew, dahil nagkaroon po ng Operation Jabis yung church namin, and training po paano mag-disciple, mag-evangelism. Nagkaroon din po ng Jesus Film. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung mga materialis po na ginagamit. Okay, ito po. Ayan. Wait lang po. Again, so, ito po yung isa po sa ginagamit, the four spiritual laws. Sino po dito yung familiar? Pwede po bang pakireact? Mga familiar po dito sa, have you heard of the four spiritual law? Ayan. Narinig niyo na po ba ito? Okay, thank you. Familiar po ba kayo dito? Ayan. So, yeah, this is the four spiritual law na ginagamit. Isa po sa ginagamit sa pag-follow up or pag-evangelism. And next, wait po. Okay. And ito rin po yung the Spirit-Filled Booklet. Ayan, mahalaga din po ito para maunawaan nila kung paano ma-discover ang Spirit-Filled life. Ayan. And ito po yung tinatawag po na Jesus Film. Ayan, and meron na po itong more than 1,000 language. Bisaya man, Tagalog, ayan, translated na po yan. So ito po yung ginagamit po. For example, nung na-join po ako sa Campus Crusade for Christ when I was first year, naka-join din po ako sa Operation Jabis. So Holy Week po siya, buong Holy Week na doon sa lugar na hindi pa nakikilala yung gospel or si Lord. And meron po doon sa night po, sa isang gabi, na nagpapanood ng Jesus Film. Ayan, di ko po alam kung na-experience na po na ninyo yan yung sa barangay nyo, tapos may Jesus Film na pinapanood sa sa plaza, tapos para po yung strategy na ginagamit dito, magkaroon ng raffle. So, para yung mga tao, yung mga parents, mag-join po sila. So, yes, that's it. And ito po yung other ministry po ng Campus Crusade for Christ. So, yes, hindi lang po siya sa campus, meron din po siya sa family life, meron po iba-iba athlete, ayan. Marami po ito actually. And yes, so now, isi-share ko po sa inyo yung isa sa strategy na ginagamit po on how to share the gospel. Praise God. So, una po, of course, pray. Pray, di ba? Kasi po, magkaroon po tayo ng puso to pray for the lost. When is the last time po na we just kneel down to God and pray for the people na wala pa po sa Panginoon? And nakita po natin si Jesus sa Matthew 9:36. When he saw the crowds, he had compassion. Grabe po yung puso po ng Panginoon. Nakita niya yung mga tao, naawa po siya sa mga tao. That's why tayo po ba, isa pa po ba sa part ng prayer po natin, yung salvation ng ibang tao, salvation po ng mga tao na wala pa po sa Panginoon. Hallelujah. Because I believe prayer is where evangelism begins. Diba po? And sabi pa nga po sa Romans 1 verse 9, God is my witness how constantly I remember you. And 2 Thessalonians 1:11, we constantly pray for you. Amen. I hope and I pray na hindi po tayo magsawang manalangin sa mga tao na wala pa po sa Panginoon. Sometimes po kasi we are waiting for revival, but maybe revival begins when tayo pong lahat ng mga believers ay mag-cry out for the lost, amen, for the souls po na wala pa po sa Panginoon. Praise God, dahil nakikita po natin ngayon yung government, 'di ba? Yung generation, yung nangyayari. Actually, isa po sa parang wake up call dito po sa Tacloban. From summer po ako pero nag-aaral po ako sa Leyte sa Tacloban. Yung nangyari po na shooting gun sa high school na 15 and 14 years old na bata ay nagbaril. Ayun, nagpaputok po sila ng baril sa school and 3 po doon ang namatay. So, yun, like, let's have, and kanina din po, kagabi narinig ko kay tita, kay Mami Vicky na, yung persecution, yung division, di ba po, like, we need to stand in prayer. We need to pray for the people.
dahil mas nag-i-increase ngayon yung depression, yung broken families, yung confusion, and yung generation natin, grabe no, palala ng palala. That's why we need to pray. We need to pray. We need to kneel down to God and ask God to send workers, amen, to send and to have intervention sa mga tao na wala pa po sa Panginoon. And sa mga nagpre-pray po dito sa pamilya, sa kaibigan, naniniwala po ako, you pray for them. Huwag po natin silang sukuan. Amen, huwag po natin silang sukuan kasi tayo din naman po, no, tayo yung dati. Ako personally, ako rin yung dati na walang pakialam po sa salita ni Lord. Ako rin po yung dati na hindi nagsisimba, wala pong relationship sa Lord. Pero thank you God, hindi pa ako sinukuan ng Panginoon. And meron pong tao na pumunta sa bahay namin, di ba po? So, wag po tayong susuko na manalangin para po sa mga tao na wala pa po sa Panginoon. They just need prayer. Kailangan po nila ng panalangin. And magkaisa po tayo to pray for these people. Amen. Kasi ito po yung puso ni Lord. This is the heartbeat of God to reach out those people na wala pa sa Panginoon. And makaka-reach out po tayo sa mga tao through prayer. Okay? Amen. Dahil wala pong hindi kayang abutin ng Panginoon. Hallelujah. There is power in prayer. Kaya wag po tayong sumuko, wag po natin silang sukuan sa panalangin. Minsan parang ang tagal ko naman na sila pinagpre-pray. Bakit parang ayaw pa rin nila? Let's just, when we pray po kasi, hindi naman tayo yung nagwo-work eh. When we praise si Lord, we allow God to move. We allow God to touch your heart. Amen? Kasi naniniwala po ko, bunga rin po tayo ng panalangin. Tayo rin po ay bunga ng mga tao na nanalangin dati. And be that person who will pray for the next generation, for your family, and even this generation. Amen? Dahil magbubunga rin po ang ating pong mga panalangin. Hallelujah. And number 2, care. Praise God, a heart that cares. Bakit? Kasi si Jesus mismo, nakita po natin yung pag-care niya, yung pagmamahal niya sa mga tao. In Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Grabe po, alam niyo po, in evangelism, si Lord po yung model po natin. Praise God. Kaya let us care for the lost. Kasi po, people don't need debate. Hindi po nila kailangan ng debate. Kailangan po nila ng genuine love. Amen po. Kailangan po nila ng, alam mo yun, yung may magkikare sa kanila, may magbavalue. Kasi sabi po ni John Maxwell, people don't care how much you know unless they know how much you care. Di ba minsan makakalimutan ng tao yung sasabihin mo, pero hindi nila makakalimutan yung ginawa mong mabuti para po sa kanila. Hallelujah. That's why let's care, people. Kasi si Jesus din po, siya po ay He walked also with broken people, 'di ba? Nakinig po ang Panginoon, nag-serve po siya ayan sa mga tao. So, grabe. And I know po na yung evangelism, yung discipleship, costly po siya. 'Di ba po, magko-cost po siya ng time, ng schedule mo, ng energy mo, even your treasure. Kasi yung discipleship, ano po yan eh, sasamahan mo po siya. And God is reminding us today that, hallelujah, Christianity is about love. Amen po. That's why let's love people. Let's serve people and walk with them. And let's just, iparamdam po natin. Alam niyo po yung simpleng pagkamusta mo sa kanila, simpleng pakikinig mo sa kanila, simpleng pag-show up mo sa kanila. It matters. Hallelujah. That's why number 2, care. Diba? Kasi meron pong mga tao na hindi po muna natin sila madadala sa sa share. 'Di ba? Minsan talaga may mga tao, especially our family, care muna. Nakikita ba mahal ba ako nito, 'di ba? Kasi po the study medyo na ba yung time? Okay lang naman. So, yung meron pong study na yung people daw po dati, yung mga magpre-preach or yung mga Christians, yung tinitignan po nila how they paano nila i-deliver yung message. But this generation daw po, yung nagmamatter sa kanila, sino or ano yung pinapakita ng messenger. Kumbaga,
sino tayo. Amen. And ayun, let's have that kind of heart. Actually, mahirap po siya, pero let's ask the grace of God na patuloy tayo na maging mapagmahal, mapagpatawad, di ba? Mapagpasensya. Hallelujah. Glory to God. So number 2, care. Okay, number 1, pray, care. And last, ito po yung DDNN ko and medyo challenging. Number 3, share. Ayan. So sabi po sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be prepared in season, in out of season, correct, rebuke, and encourage with great, ano to, ayan, and careful instruction. Ayan. Di ba, praise God? So, share the gospel. This is evangelism. This is the commandments of God. Sabi nga po, this is a last commandments, pero that is our first concern. Yung Great Commission. Sino po dito yung nakaka-memorize ng Matthew 28 verse 18 to 20? May prize po kay Lord. Ayan. Sino po nakaka-memorize? Pwede po mag-raise ng hand. Okay. Meron po bang nakaka-memorize? Anyone? Any two? Ayan. Amen. Sige po, Tita Mega. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, with higher till the end of the age. Matthew 28. Amen. Yes, amen. Thank you po, Tita Mega. Ayan, meron ka pong crown sa langit. Amen. So, di ba, nakaka-bless. Kailangan po, natin yan, isa sa puso at isa sa buhay. Wait lang po. Praise God. So, ayan, di ba po sa Matthew 28 verse 18 to 20, and Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Purihin po ang Panginoon. This is the Great Commission. And this is not optional. This is a command po ng ating Panginoon. And di ko po alam kung iilan po sa atin dito na nagsasabi na, di ko po alam, natatakot ako. Bukas ay next year na lang, di ba? And alam niyo po, God never called the qualified, but He qualifies the called. Amen po. And there is the power po in the Word of God. Even me, ako rin po dati, natatakot ako, nahihiya po ako, pero hallelujah, it is the power of the Holy Spirit that leading us to share the gospel. Amen. Praise God. So let's have that heart to share the gospel, to invite them, and magkaroon ng puso talaga na i-share po ang salita ng Panginoon, dahil the Word of God give us salvation and hope. People are lost without Christ. And right now, let us think, pwede po ba nating isipin, sino po yung mga tao na malapit po sa puso mo na wala pa po sa Panginoon? Ayan. Maybe your family, maybe your friends, maybe yung tao na hindi mo kadugo. Just think about it. Amen. And sabi nga po no sa team ng SFC, the harvest is plentiful and the worker is you. The worker is us. Amen. Hallelujah. So now, yun po yung strategy na number 1, pray, care, and share. Panalangin po natin yung mga tao. Huwag po natin silang sukuan sa panalangin. Kaya po silang abutin ng Diyos. Number 2, care. Mahalin po natin sila. I-value po natin sila. Makita po si Lord sa buhay po natin. Amen? In number 3, share. Just have that heart and burden. Meron pa po ba tayong basag na puso kapag nakikita yung generation? Alam niyo po, grabe, palala ng palala po yung henerasyon natin ngayon. Amen? And we don't know. Kasi sabi po sa Bible na ang buhay po natin ay parang hamog, pansamantalang dilitaw pagkatapos mawawala. Di ba po? But right now, this is the good news. Ayan, this is the good news. Dahil, okay, wait lang. Okay, ayan. So, I will
share one of the strategy or yung materials po na ginagamit namin. So this is the true discipleship formula. Pray plus care plus share. And love equals discipleship. Okay, so ito po yung isa sa ginagamit po namin. Hindi ko po ma-share yung the spiritual law, pero same lang po sila. Like promise, same lang po sila. Pero ito yung fourth symbol. Sino dito yung familiar na sa fourth symbol? Or ngayon mo lang po ito narinig? Ayan. Same lang po siya sa four spiritual law, pero mas pinadali. Ayan, yung ito po na first symbol. Okay, are you excited? Praise God. And pwede ko pong isend sa inyo yung file para mag-share po kayo, magagamit nyo po ito. Praise God. So, ayan. So, Pahingi bakit po? Pahingi ka ako, sorry to Opo, interrupt. opo. Yes, I will send po the link. Amen. So, bakit ako kailangan mag-evangelism? Natanong mo na po ba yan sa sarili mo? Bakit ako kailangan mag-pray sa mga tao na wala pa kay Lord? Bakit ako kailangan magpahalaga sa mga tao na ayaw naman kay Lord? Bakit ako kailangan mag-share? Nahihiya ako, natatakot ako. Bakit po? Because this is the Great Commission. Ito po yung puso ng Panginoon. Kasi naniniwala ako, when your heart is aligned with God, aligned din po ito, your puso mo sa evangelism. Amen. Hallelujah. So bakit? Because this is a commandment po sa atin ng Diyos. Number two tuloy. Kanino ko i-share sa mga tao po na wala pa kay Lord? Again, people are lost without Christ. Kaya think people na wala pa kay Lord. Sige nga po, ako lang po ba yung marami? And according to the study, sa Leyte po tayo, sa population ng Leyte, di ako sure, di pala sure, maybe 2 million, siguro na, 2 million. Tapos, according to the study, 10% lang daw po yung Christian. Di ba? Imagine. So, anong gagawin natin in order for us to reach people, in order for us na ma-reach yung nation or this barangay, amen, this social media na makakilala sa Panginoon? Kasi after all, the gospel, yun po yung relationship natin kay Lord and how we share the gospel sa ibang tao. So kanino? Sa mga tao po na wala pa kay Lord. So paano? Ito yung tanong. Paano? So yes. Pero bago yan, ito po yung pinapanghawakan ko rin po. Ayan. Sige po, basahin po natin. Success in witnessing is taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Pwede po ba nating i-memorize? Ayan. Kaya kapag nag-evangelism tayo, ito yung hawak-hawak natin. Na yung success in witnessing daw is just taking initiative. May pagkukusa po tayo na i-share yung gospel, hindi po dahil sa galing natin, hindi dahil sa power natin, kundi power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Kung tumanggap po sila, praise the Lord. Kung hindi po sila tumanggap, Lord, hallelujah, si Lord na po yung bahala. Di ba po kasi sometimes, for example, nag-evangelism ka, tapos nireject ka, ayoko nang mag-evangelism. Di ba? Na-reject ako. Hallelujah, si Jesus din po na-reject. And let us remember na leaving the results to God, ano man po yung resulta, si Lord na po yung bahala. Di ba? Sometimes kasi may rejection sa evangelism na hindi lahat ng tao yung mag-yes sa'yo. Di ba? Pero kung alam mo na to at sinapuso mo na to na leaving the results to God. So Lord, mag-evangelism ako ngayon. Ano man po yung mangyari, ano man po yung resulta, Lord, I will praise you pa rin. Amen? Ang mahalaga, nag-obey ka. Ang mahalaga, nag-yes ka kay Lord. And you know what? Sabi pa po dito, yung success daw po na evangelism is what? Taking initiative. May pagkukusa. And minsan yun po yung, hallelujah, medyo may pagkukulang tayo, di ba? Kasi minsan, mas tinutugma natin sa minsan kapag meron lang, tinutugma natin sa kung tayo, kung yung situation lang po natin. Pero the Bible, success and witnessing is taking initiative. Okay, na-memorize na po ba natin? Can you, react or thumbs up sa mga naka-memorize na? Ayan, memorize na. Okay. Kasi may challenge po tayo. Okay? Sige po. Praise God.
So, sige nga po, sino po yung sasagot dito? Success in witnessing is what? Sino po ang sasagot? Raise your hand. Ano daw? Taking the initiative. Yes! Yes, taking initiative. Okay, thank you, Tita Eds. And this, success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Holy Spirit, di ba? Praise God and leaving the results to God. Amen. So, praise God. Dahil masaya na natutuwa yung puso ko. Marami na mag-i-evangelize. Ayan. So, ito po yung tinatawag ko na for symbol. So, actually, may material po ito, pero yes. So, ngayon, tatanungin po muna natin sila, of course, kung meron po silang oras, kung available po sila. Kami po sa campus, sinasabi namin na, hello po. Hello po. Meron po ba, pwede po ba kami makahingi ng 5 minutes? Ganon. Tapos tatanungin niyo po sila, in times of uncertainty, where can you find security? Sa panahon na walang kasiguraduhan, saan ka po nakakahanap ng peace? And most of them, yung sagot po nila ay home, work, ayan. Tapos, i-share nyo na po ito. Narinig mo na ba ang 4 na simbolo? Or have you heard of the 4? Ayan. So, and after nun, ipaano nyo po sa kanila, tayo din po, i-memorize po natin to. Kaya, kasi kahit na wala po tayong daladalang material, at least sa puso na natin na una, heart, pangalawa, division, pangatlo, cross, pang-4, question mark. Magpapaquiz po ako mamaya. Ayan. So, kung paano po natin to. Okay? Okay. So, una po, heart. Pangalawa, division. Pangatlo, cross. And pang-4 po ay question mark. So, this 4, magsasummarize po nito na paano tayo magkakaroon ng assurance sa Panginoon. So, una, ayan, yes po, nagpapaliwanag ito kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at kasiguraduhan sa Diyos. So, depende din po ito sa strategy natin. Like, gusto mo ba na ganito, ganyan? Makahanap ng totoong kapayapaan, ng kasiguraduhan. So, meron akong share na 4 na simbolo. Mga ganon. Depende po siya sa audience or sa tao, sa kausap mo. Or depende din po actually sa leading ng Holy Spirit. Okay. Ayan. So, una, heart. So, nagsisimbolize sa heart, Diyos. This is God. Sabi po dito, mahal ako ng Diyos. So, kung may material kayo, papabasahin niyo po sa kanila. Bakit mahalaga na yung attention nila or yung eyes nila makukuha natin, makakatch natin? Kasi may distraction. Kaya kapag may material kami, as long as possible, meron kang ballpen or, ayun, pasabi, pwede po bang pakibasa para yung attention talagang nakikinig siya sa'yo. Diba? So, ayun na God, ito heart, so mahal ako ng Diyos or God loves me. Okay, kasi ipapaliwanag po natin that God totally loves you. His love is boundless and unconditional. At sabi po sa 1 John 4:16, babasahin po natin at alam natin na naniniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pagmamahal at ang mga nagmamahal ay namumuhay na may pakikipag-isa sa Diyos at ganun din ang Diyos sa kanila. So mahal na mahal ka po ng Panginoon, ate, ganyan. And explain mo na yung pagmamahal ng Diyos kahit sino ka man po, minahal ka ng Diyos at hindi po aksidente na kausap kita ngayon, di ba? So, yun. Pero po, sabi na mayroon po akong bad news na sasabihin. So, yung bad news, ito po yung pangalawang simbolo na division. So, yung symbol po na division, tao. So, itong taas, nakikita po ba? Ayan. Si God, ito naman sa baba, tayong tao. And ito, what is this? This is hindrance. Ito yung kasalanan. So, sorry po, hindi ko siya na-edit. Medyo nasira yung ano. Pero sabi po dyan, ako ay napapalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So, we do not experience God's love because we ignore Him and don't trust Him. And no matter how hard we try, we cannot reach God. So, tatanong mo po siya na, ate, naamin mo po ba na nagkasala po tayo? And sabi po sa Romans 3:23, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. So, dahil po sa kasalanan po natin, sa isipan, sa gawa, sa salita, na nagkasala po tayo. So, hindi po natin na-experience yung presence of the Lord. Wala po tayong relationship sa Kanya dahil po
yon sa kasalanan. So now, the more na nagkakasala tayo, the more po na lumalayo tayo sa Diyos. Pero meron pong good news. Ayan. Yung good news po natin, pangatlong simbolo ay cross. So, yung symbol po nito si Jesus Christ. So, Jesus give everything for me. Or binigay ni Jesus ang lahat para sa akin. 'Di ba? Like, i-encourage mo po siya na through Jesus Christ, ayan, nagkaroon tayo ng restoration. So yung sin po natin, yung selfish action natin, do not stop God from loving us. Binigay niya or yun, ipinadala niya si Jesus Christ para mapako sa krus at nung 3 days no na nabuhay para po sa ating kasalanan. So through Jesus Christ magkakaroon tayo ng hope and relationship to Him. Dahil sabi po sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So through Jesus Christ, nagkaroon na po tayo ngayon ng connection sa ating Diyos at connection din po or to love one another. So si Jesus Christ po yung way para po ma-restore ulit yung ating relationship sa Kanya. And last symbol, question mark. Ayan. Ang tanong, ito na po tayo. So, tatanggapin ko ba si Kristo Jesus? Kasi po, marami pong nakakakilala kay Lord, pero po, hindi po, or wala pong relationship sa Lord. And sabi sa John 1:12, pero ang lahat na tumanggap at naniwala sa Kanya, binigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, God is offering us forgiveness, eternal life, and relationship with Him. Tatanungin mo po siya, gusto mo po ba na magkaroon ng relationship sa Kanya? Ayan. So, yun. And yun po yung 4. And next, tatanungin po natin, paano nga ba magkaroon ng relationship sa Diyos? So, ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso 2:8-9. So, sabi dito, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa kanyang sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So tayo po ay maliligtas, hindi po dahil sa atin po, kundi dahil po lamang sa grasya at pananampalataya po natin sa Panginoon. At sabi po sa Pahayag 3:20, si Kristo ang nagsasalita, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. So para po sa inyo, ano po yung pintuan dito? Yung sinisimbolize po ng pintuan po dito. Puso. Yes! Thank you po, Tita Jana. Yes po, puso. So sa pamamagitan po nito, like for example, nag-share na po tayo ng gospel, si Lord po yung nangungusap po sa inyo. So kung di rin ginatatanggapin mo po siya ng buong puso, ay papasok po siya. Ayan, ito yung pangako ng Diyos. No, kung di rin gininuman, papasok ako at kakain akong kasama niya. And ito na po ang pagtitiwala sa pamamagitan ng panalangin. So, ano po natin to, babanggitin, tapos sasabihin po natin, ito po ba yung nilalaman or dinidesire ng puso mo? So if they said yes, repeat after me. Ayan. Yung screenshot po nito, ayan. So, yun. Repeat after me. And after that, so paano mo malalaman na nasa buhay mo na si Kristo Jesus? So 1 John 5:11-13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. So this is the last. So mga susunod na hakbang. Una, magdasal at makipag-usap sa Diyos araw-araw. So i-encourage niyo po sila na, ayun nga po, na mag-talk kay Lord every day, not just may emergency. Number 2, basa ng Biblia. Liham ng pag-ibig ito ng Diyos para sa atin. At number 3, makipagkita kasama ang ibang mananampalataya sa Diyos. So sa number 3, pwede niyo po silang i-invite sa church po ninyo. Kasi di ba po dito, makipagkita. I-invite niyo po sila sa SFC or sa church po ninyo.
And sabi nga po na kapag mag-evangelism daw po tayo, mahalaga na 24 to 48 hours, ma-follow up na po natin sila. Or 1 to 2 days, ma-follow up na po natin sila. Kaya kung possible na ihingiin mo po yung contact number, ayan, makamusta mo, ma-follow up mo, ayan. So, invite niya po natin sila, like, kung gusto po nila mas makilala pa si Lord. And number 4, ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa iba. So, yun po yung 4 na simbolo. Ano pa? Ayan. So, amen. Nakuha po ba? Malinaw po ba? Or ano po? So, ano nga po yung 4 na simbolo? Ayan. Tita Jenna. Tita Jenna, ano nga po yung 4 na simbolo po? Tita Jenna. Are you there po? Ayan. Sige po. Di ba kapag mag-share tayo, have you heard of the 4 symbol? Sige po, anyone, ano po yung 4 na simbolo? Number 1? Ano po yung Puso, number 1? puso, tama po ba? Amen. Yes po, Tita Eds. Puso, it represent God or God loves me. Pangalawa po, na symbol, Division. correct? Yes po. So division, I live apart from God because of sin. And that is the bad news. And number 3, Addition. ano po, cross. Ay, Opo, cross. hindi Yes ako po. nakinig ah. So yung cross po, it represent Jesus. No, na ipapasok mo na si Jesus. Yes po. Ipapasok na natin doon yung story ni Lord. And number 4 po. Question mark. Ano po yung question mark? Yes. Yes po, question mark na will I choose to follow Jesus? Ayan. So itatanong nyo na po natin sila kung tatanggapin nila ang Panginoong Jesus. So yun po, praise God. And this is our journey sa pag-evangelism po namin dito. Yes, this is, ayan, and this is my campus. Yung campus ko po, LNU. Yes. And this people, ayan, ito po yung family po namin. And praise God. And this is po our youth service. Ay, hindi. Ano po? Pulse Evangelism. Ito po yung, alam nyo po, may ano po kasi kami, may cell group or Bible study sa Tacloban. Kasi po, most of young people sa church namin ay sa Tacloban na nag-aaral, college. Wala po kaming place, wala po kaming venue. Dito lang po kami sa City Hall. Labas po ito ng City Hall. So, yes, and nag-evangelism po kami by the grace of God sa mga nagpa-park po doon, sa mga nagtatambay na mga student din. At ito po yung ginagamit po namin, ayan. And yung challenge lang po dito kasi kapag umuulan, lalo na kapag December, palipat-lipat po kami ng venue. Like, di pa namin alam saan kami po. Pero yung kagandahan po doon kasi kahit palipat-lipat kami, nagpapatuloy pa rin po yung yung pag-share ng word. So, yan po, please pray for us din po dahil this coming pasukan ay every Wednesday din po magkakaroon kami ng Wednesday or evangelism. Hallelujah, for God's glory. Amen. And naniniwala po ako kung nasaan nga ka man po ngayon, yan po yung mission field nyo po. Amen. And let's grab the opportunity to share the gospel sa mga tao. Amen. Yes, this is this is us by the grace of God. So, yun, purihin po ang Panginoon. Let's share the gospel. Let's spread out Jesus and let's na mas makilala pa po ang Panginoon. Again, pray, care, and share. And wag na po natin hintayin ang next year, ang susunod pa na mga araw. If you have opportunity today, let's have that heart to share the gospel. Kasi po, sabi po sa 2 Timothy 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Amen. So,
Hallelujah. I believe na it's not an accident po na nandito tayo and pinapalalahanan po tayo ng Panginoon na i-share po yung kabutihan ni Lord. I-share po yung salita po ng Panginoon sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Lord. Your yes to God, it can impact po a lot of people. Meron po akong testimony. Wait lang po. Yes. Na-testimony ko na po ito actually. Okay. Dito na lang. So, ano po, nung nasa dorm po ako, yung puso talaga na nilagay sa akin ni Lord to pray. So, kayo rin po pwede kayong mag Jericho walk or mag-pray po kayo kung naglalakad kayo, mag-pray po kayo, Jericho walk po kayo. So, ako po, yung dorm po namin, malapit lang sa school kasi nasa loob talaga ako ng school, na-stay kasi dorm. Pero medyo ilalakarin pa. So, the opportunity to pray. Pinapag-pray ko yung mga professor, yung mga students, Lord, revival. And may prayer kay Lord talaga, Lord, help me to share the gospel today bago ako lumabas sa dorm. And one time po, there is a classmate ko po na-share ko na po ito actually, pero I praise God po sa ginawa ng Panginoon. So, yung after class po namin, mayroong sa akin na Lord, kasi di ba po, taking initiative, wag na nating palampasin yung opportunity. So, yung after class po namin, nag-isa lang po yung ate na yon, yung classmate ko na irregular. So, sinuran ko po siya ng gospel using this for symbol. And praise God, tinanggap niya po ang Panginoon. And ayun po, pinalo up ko po siya kapag vacant po namin by the grace of God. And throughout the school year po, last year and this year, pinalo up ko po siya. Meron po pala kaming booklet na ginagamit sa pag-follow up or discipleship. Pwede ko pong i-share din po sa inyo. So, ayun po, and now, nag-grow na po siya and lumapit po siya sa akin, sinabi niya na may purpose pala bakit ako bumagsak sa isang program na yon. Kasi ilalagay ako ni Lord dito sa program na to at dito ko makikilala si Lord. Di ba? Praise God. As simple as your yes to God, as simple na nag-share po tayo ng gospel, meron pong tao na mababago yung storya at meron pong tao na makakakilala sa Panginoon. And glory to God, siya po ay potential leader na po sa campus po namin, Campus Crusade for Christ, and I am happy na mas marami pang tao na yun nga, mabago yung story because of the gospel. Amen. And last, this month din po, nag-share po kami sa high school and medyo malaki kasi yung boses ko. So, meron po doon grade 10 student nakarinig. Tapos after ko po mag-share ng gospel, sabi niya, ate, Christian ka po? Oo. Tapos yung contact po namin. Tapos kinontak niya po ako. Sabi niya, ate, gusto ko mag-church. So, ayun, ngayon po, nag-church na siya. Thank you, Lord. Pina-follow up ko na rin po siya. So, glory to God. Like, may gagawin po ang Panginoon. Your yes to God matters, and let's have a heart talaga na maging part to fulfill the Great Commission. Amen? Praise God. Sige po. Hallelujah. Yun lamang po. Let's pray. Manalangin po tayo. Hingiin po natin yung grasya po ng Panginoon na amen, na talagang magkaroon tayo ng heart sa mga lost. Magkaroon po tayo ng heart sa mga tao na wala pa po sa Panginoon. Dahil we don't know. Hallelujah. Let's be a person na, kasi po yung heartbeat ni Lord, yung salvation po ng ibang tao. Bakit po napako ang Panginoong Jesus sa cross? Dahil po yun para po sa atin, sa salvation. And let's just ask God right now, pag-pray po natin na bigyan po tayo ng compassion heart, na maging compassionate po tayo. Bigyan po tayo ng Panginoon ng panalangin, ng prayer life na hindi lang atin, kundi sinasama natin yung mga tao na wala pa kay Lord. Let's pray na i-ask natin yung grace ni Lord na turuan tayo, tulungan tayo na patuloy na ipahayag ang magandang balita. Dahil yung pinakamagandang regalo po na maibibigay mo sa ibang tao, yung po yung salvation, yung po yung gospel na nagbumula po sa Panginoon. Amen. Let's be na, I pray na yung heart po natin ay maglong
na gamitin tayo ni Lord. Dahil God is looking for a vessel sa campus mo, sa nag-aaral po ngayon, sa work mo, sa may trabaho po, sa barangay, sa family, kung nasaan ka man po ngayon. God is looking to a vessel. God is looking to that person na mag-yes po sa Panginoon. Amen. And let's be united in prayer na marami pa makatagpo ang Panginoon, marami pa po na maligtas. Amen. Dahil ngayon nagdo-double time ang kaaway, and let's have the heart na double time din po to reach out people na wala po kay Lord. And naniniwala po ako na it's not about the age, it's not about the status, but it's about the heart. God is not looking sa mga tao na perfect. God is looking sa mga tao na willing. Ako rin po ay grabe, dati wala pa akong pakialam sa word ni Lord. Dati hindi pa ako nagsisimba. Hallelujah. Dati rin po ako nagpe-persecute, di ba? Pero by the grace of God po, di ba? Sino po ako para habagan ng Panginoon? Pero binago po ni Lord yung storya ng buhay ko. And let's be a person din po na gamitin tayo ni Lord na mabago rin po yung storya ng tao, ng ibang tao. And wag po nating silang sukuan, wag tayong mag-doubt sa kakayahan ng Diyos na imposible yan mabago, imposible yan makasimba. Hindi. May gagawin po ang Panginoon. Amen. Lahat po tayo nakareceive ng grasya ni Lord, and let's share the grace, let's share the love. Amen. Di ba? Ang sarap na nasa presensya ka ng Panginoon, and I pray na yun po yung maging puso po natin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, praise God. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Heavenly Father, Lord God, salamat Panginoon sa oras na ito, Lord God, for reminding us about the Great Commission, Panginoon. Lord, this is your heartbeat. This is your heart, Lord God, to reach out the lost, Panginoon. Dahil, Lord, mahal na mahal mo yung mga tao, Father God. And Lord, salamat, Panginoon, sa grasya mo, Lord God, right now na natatamasa po ng bawat isa. Lord, tulungan mo po kami to pray more, hallelujah, to care more, and to share the gospel habang may oras pa po kami. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mahalin yung tao. Tulungan mo po kami, Lord God, na magkaroon ng burden sa mga lost, Lord God. Lord, hallelujah, break our hearts for what breaks yours, Jesus. And God, ilid mo po kami sa mga tao, Panginoon, na willing, Lord God, hallelujah, to hear your words, Lord God. Empower your people in the name of Jesus. And I pray sa mga nandito sa room, Panginoon, sa G-Meet na ito, I believe this is a divine appointment. Tinatawag mo kaming lahat. You called us, Lord, to share the gospel, to care, Panginoon, to pray, Lord God. Hallelujah. Lord, nakikita mo yung puso po namin. Panginoon, kay Lord, help us, hallelujah, to walk, Panginoon, sa vision, sa mission na binigay mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless mo po ang bawat isa. I pray for empowerment of the Holy Spirit, that, Lord, we will take initiative and leaving the results to you, Lord God, by the power of the Holy Spirit. I pray, Lord God, gamitin mo yung bibig ng bawat isa na namin, Panginoon Ama, to share the power of the gospel, to share your love, Lord God. Gamitin mo, Panginoon, mga paapo namin, hallelujah, na humayo in Jesus' name, Lord, hallelujah. Give us a heart, Panginoon, to love, Lord God, your word, and to love people, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, I believe, Panginoon, hallelujah, na hindi po masasayang yung mga tao, Panginoon, na nagsisiyas. Hindi sayang yung panalangin. Hindi sayang, Panginoon, yung pagbibigay ng oras. Hallelujah. Hindi sayang yung iyak, Panginoon, ng yung mga anak. Hallelujah. This is a time for harvest, and this is a time, Panginoon, for restoration sa mga tao po na nalalayo sa iyo, Panginoon. Kay Lord, we acknowledge your power, your presence, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Lord God. Ikaw ang patuloy na manguna. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is our heart. This is our life, Panginoon. Gamitin mo po ito for your kingdom, Lord God. Thank you, Jesus. All glory, all praises to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pasensya na po, nag-overtime ako. Like legit, pasensya na.